sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Tayo na sumamba, kumanta. Tayo na sumamba, sumayaw kay Jesus. Kayo na at sumamba, magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo na kumanta, sumayaw sa saliw ng tugtugan, kay inang pagmasdan ang nagkakaisa at sama-sama magkakapatid. Ibigay kay Jesus ang iyong problema. Magdasal, maghintay, magtiwala. Sa oras ng pangangailangan, si Jesus ang katugunan. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Si Jesus ang ating Panginoon, kailanman di Kanya iiwan. Si Jesus ang ating Panginoon, kasama sa lahat ng oras. Papuri at pasasalamat tanging sa'yo, alay. Tanging sa'yo, alay. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. May takot sa Kanya. Pinagpalang buhay ang kaloob ng Diyos sa lahat ng tao. Nagtitiwala. Hallelujah! Purihin ang ating Panginoong Diyos. Magandang gabi muli sa lahat ng ating mga kapatiran. Magandang umaga, hapon, anumang oras sa inyong mga lugar. Maluwalhati namin kayong binabati at welcome once again to our midweek Bible study. Okay, patuloy nating purihin, dakilain ang ating Diyos na tapat sapagkat palagi niya tayong pinagkakalooban ng pagkakataon na makarinig mula sa Kanya. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo muna po ay manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos Ama sa langit, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, niluluwalhati ka na. Ama, maraming salamat sa oras na ito na kami ay muli mong pinili para makadinig ng iyong mabuting balita, Panginoon. Sa oras na ito, dalangin po namin ang inyong gabay at patnubay para pagkalooban kami ng bukas na puso't kaisipan na maunawaan namin ang bawat salitang iyong maririnig sa pamamagitan ng patnubay ng iyong banal na Espiritu. Father God, may your name be glorified sa oras na ito. And we ask for your double portion of your anointing sa mga kapatid naming gagamitin mo sa gabing ito mula sa pag-awit, sa pagtugtog, at pagkakaloob ng iyong mabuting balita.
Thank you, Father God, sa iyong pinakamataas na kapurihan, kadakilaan at kaluwalhatian. Ito samot dalangin namin sa matamis na pangalan ng iyong anak na si Jesus. And thank you, Lord. Hallelujah. So mga kapatid, gaya ng dati, habang inaantay natin na mag-login ang ating mga kapatiran, tayo muna po ay let's enjoy listening sa ating mga original songs. Ikaw ang aming Diyos, pangalan mo'y Jesus, dakilang manggagamot at tagapagligtas. Ang sa'yo'y nagtitiwala ay di mabibigo. Ang sa'yo'y naniniwala ay di mapapahiya. Ikaw ang aming Diyos, pangalan mo'y Jesus, dakilang manggagamot at tagapagligtas. Ang sa'yo'y nagtitiwala ay di mabibigo. Ang sa'yo'y naniniwala ay di mapapahiya. Pupurihin kita sa tuwi-tuwi na, sasambahin kita, O Jesus, wala nang iba, pasasalamat ang ialay ko. Pupurihin kita sa tuwi-tuwi na, sasambahin kita, O Jesus, wala nang iba, pasasalamat ang ialay ko. Dahil mahal kita. Pupurihin kita sa tuwi-tuwi na, sasambahin kita, O Jesus, wala nang iba, pasasalamat ang ialay ko.
pupurihin kita sa tuwi-tuwi na, sasambahin kita, O Jesus, wala nang iba, pasasalamat ang ialay ko, dahil mahal kita, dahil mahal kita, Jesus, mahal kita. Kapag ako'y nag-iisa, pinalalakas kung ako'y nanghihina. Sa gitna ng mga hinahil, ako'y hiningap mo. Ganap na tulong mo'y aking nakamtan. Pupurihan ka, pasasalamatan ka, ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Salamat sa'yo, O Panginoong Jesus, pagkat binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Sasambahin kita at papupurihan ka, O Panginoong Jesus, ikaw ang aking pag-asa. Yeah. Tumanas ako ng mga pagsubok, Panginoong Jesus, hinding-hindi mo ako binitihipan. Pagkat lagi kang nandyan, kapag ako'y nag-iisa, pinalalakas kung ako'y nanghihina. Sa gitna ng mga hilahil, ako'y nilingap mo. Ganap na tulong mo'y aking nakamtan. Pupurihan ka, sasalamatan ka, ang buhay kong ito'y iaalay sa'yo. Salamat sa'yo, O Panginoong Jesus, pagkat binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Sasamahin kita at papupurihan ka, O Panginoong Jesus, ikaw ang aking pag-asa. Salamat sa'yo, O Panginoong Jesus, pagkat binigyan mo ng kulay ang buhay kong ito. Sasamahin kita at papupurihan ka,
kalayaan ngayon ay taglay. Pupurihin ka, aawitan ka, sasambahin, mamahalin. Aking Diyos, mahal mo kong lubos. Puso'y puno ng tuwa. Ikaw aking Diyos, ang aking kanlungan. Ikaw aking Diyos, ang tanging duyan na nagbibigay kapahingahan. Aking Diyos, mahal mo kong lubos. Mula sa'yo, buhay na taglay. Aking Diyos, ako ay tinubos. Kalayaan ngayon ay taglay. Pupurihin ka, aawitan ka, sasambahin, mamahalin. Aking Diyos, mahal mo kong lubos. Puso'y puno ng tuwa. If we need compassion, if we ask for mercy, seeking out for forgiveness for all the faults we've committed, we can turn to Him, only to Him. If we need kindness, if we need redemption, one who understands us, one who look past so fast, we can count on Him, only to Him. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus, the author of salvation. If we need compassion, if we ask for mercy,
seeking out for forgiveness for all the fault we committed. We can turn to Him, only to Him. If we need kindness, if we need redemption, one who understands us, one who look past our past, we can count on Him, only to Him. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus, the author of salvation. Send forth the loads to Him, cast all our burdens to Him, because He is our willing Savior. Our God is our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus. Our God, our safeguard, our Redeemer, our protection and preservation, He is Jesus, the author of salvation, the author of salvation. The author of salvation. Yes, glory, hallelujah. Salamat sa mga magagandang awitin, ano ha? Ngayon naman po, wag nating kalimutan ang mga kapatid natin na having their special day today. Yan. Happy birthday, April 26, 2023. Happy birthday, Brother Gio Pugay. Brother, happy birthday. Magbigay pugay tayo. Sister Emilia Camacho. Happy birthday, sister. Uy! Sister Virgie Samante, happy birthday, kapatid. Yan. And of course, Sister Mercy Puno from Cabanatuan to. And Brother Angelo Palma. And Sister Len Molino. Happy birthday, brothers and sisters. Let's enjoy your day. Happy, 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 happy. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday. Happy, happy birthday. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday! May the good Lord bless and save you. May the Lord's light shine upon you. Happy, happy birthday to you. Happy, happy birthday.
Happy birthday. We have many blessed more years to come, mga kapatid. Ano ha? At sa Sunday po, Sunday Fellowship dito sa BF Homes Parañaque, ang makakasama po natin ay ang ating mga kapatiran sa Laia, Batangas. See you Sunday, mga kapatid. At balita ko tayo ay magbubugbugan na naman sa recording. Ano ha? Thank you, Lord. Thank you, Jesus. So, let's prepare ourselves. Tawagin na po natin ang ating mga kapatid kasama sa bahay para sama-sama tayong magpuri sa ating Panginoon. So, let's welcome our brothers and sisters, the praise and worship team dito sa BF Parañaque. Hallelujah! Hallelujah! Pinagpalang buhay natin mula sa ating Panginoon. Salamat sa pagkakataong ibinibigay palagi ng Diyos sa atin upang tayo ay makapagpuri at makapag-aral sa kanyang banal na salita. Hallelujah! Amen. Welcome po mga kapatid sa ating midweek Bible study at sa lahat po ng ating kapatiran na nasa kanilang tahanan, samahan niyo po kami na umawit ng pasasalamat at papuri sa ating Panginoon. Ayan. Handa na po natin ang ating sarili upang umawit at magpuri sa Panginoon. Ayan. Kamusta ang buhay? Ganap at kasiyasiyang alive in Christ. Kamusta ang Comfy family? Go forth! Let's grow! Let's glow together in the service of our God. Hallelujah! Revelations 19:16 and Revelations 1:8. And all Comfy family proclaims, He is the King of Kings, the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, the beginning and the end, who is, who was, and is to come, Jesus! Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Papuri at pasasalamat ay para sa ating Panginoon lamang. Amen. Kaya awitin natin to mga kapatid. Hallelujah. Oh, hallelujah. Papuri, pasasalamat, sa'yo lang Panginoon. Sa'yo rin nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag na taglay mo sa aming magay. Ikaw ang Diyos na buhay at banal. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya at aking aawitan. Habang nabubuhay, pupurihin kita. O kay buti, umawi at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay na ganap at kasiyasiya. Wala nang iba magkahigit pa. Kaya't papuri pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Papuri at pasasalamat. Papuri pasasalamat sa'yo lang, Panginoon. Sa'yo rin nagmula ang lahat ng may buhay. Liwanag at taglay mo sa aming magay. Ikaw ang Diyos na buhay at banal. Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh, o aking kaluluwa. Pupurihin siya at aking naawitan. Habang nabubuhay, pupurihin kita. O kay buti, umawi at magpuri sa Kanya. Ikaw ang buhay. Ikaw ang buhay na ganap at kasiyasiya. Wala nang ibang magkahigit pa. Kaya't papuri pasasalamat
pa sa sapat. Binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Saan pa ako'y hinanap? Ako'y iyong hinanap, Jesus. Hinanap, Jesus. Ako'y iyong natagpuan. Natagpuan. Ako'y iyong niyakap. Niyakap. Ako'y iyong hinagat. Hinagat. Higit pa sa sapat, binigay mo ang lahat, kaya ako ay magpupuri. Papuri. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Pag-ibig na walang katapusan, Walang katapusan. buhay na may katiyakan, Buhay na may katiyakan. buhay na walang hanggan. Sa'yo lamang matatagpuan. Papuri, luwalhati ang Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. papuri, luwalhati. Papuri, luwalhati sa'yo, Panginoon. Aking hininga, aking buhay sa'yo iaalay. Magunaw man ang mundo, magtitiwala sa'yo, at habang buhay magpupuri. Papuri, luwalhati. Oh, thank you, Jesus. Papuri ay luwalhati ay para sa iyo lamang, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Patuloy po tayong sumamba sa ating Panginoon. At hayaan natin ang laman ng ating mga puso ay sumamba sa ating Diyos. Magbigay ng papuri at luwalhati sa kanyang kabanal-banalang pangalan. Hallelujah. Praise you, my Jesus. Thank you, my Jesus. Hallelujah. Ang puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos. O Diyos. Ikaw lang ang kailangan sa buhay ko. Sa'yo ang papuri, pagsamba, Hallelujah. Ang puso ko'y sa'yo lamang, O Diyos.
Wala kang katulad, O Diyos. Panginoon Jesus, wala kang katulad. Wala itatanghal kita, pag-ibig ko'y sa'yo lamang, pupurihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at magpakailan pa man. Ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di ka nagkulang.
Thank you, Lord. Music ministry. Yan. At sa gabi pong ito, pagpapatuloy ng ating series about prayer in every Old Testament book of the Bible. Tayo po'y nasa 2 Chronicles na, mga kapatid. At sa gabing ito, ang gagamitin ay ang ating kapatid na si Minister Boy Albacion. Let's welcome our brother. Magandang araw mga kapatid. Salamat sa Diyos na mabigyan uli ng pagkakataong makapagbahagi. Purihin ang Panginoon, tuloy-tuloy tayo sa mga pag-aaral natin tungkol sa pananalangin. Mula sa mga panalangin ng ating mga ninuno sa Old Testament, matutunawa tayo. At mag-pray muna tayo. Kapatid, salamat po aming Ama. At ako po hinirang mo, kung ano man po ang lalabas sa aking labi, mo po ng kapangyarihan upang maging buhay po ng lahat na makakarinig. Tanging awa at grasya mo, Lord, na kami ay hindi lamang makaunawa, kundi magamit mo upang maipahayag ang iyong mga katotohanan. Muli, Lord, lahat po ng aming marinig sa gabing ito, ako po ang magpala, kapakinabangan sa lahat, O Lord. Purihin ka at dakilain, aming Ama, tangi sa pagkilos ng iyong banal na espiritu na kami ay makinabang at mga aral mo, O Lord. Purihin ka, in Jesus' name, Amen. Amen. So, yun pong ating ay nasa 2 Chronicles 7:14 na madalas naman nating naririnig na. Tuwing merong mga kalamidad, ito po ang mga aral na ating naririnig. Ang nasasabi, 2 Chronicles 7. Sa sandali na ang bayang ito na aking pinili ay magpakulat ang kanilang kasamaan kanilang lupain. Yan, mga kapatid, ang pagkaing ihanda ni Lord para sa ating lahat. Pakinabang po tayo at mabusog. Purihin ka in Jesus' name. Amen. Mabait ka po, Lord. Kami po ngayon ay magkakasamang muli kahit sa online lang. At ang 2 Chronicles 7:14 ay lagi nating naririnig yan tuwing may mga aberya ang bayan, kapag mayroong mga kalamidad. Pero hindi lamang tuwing may pagsubok ang buhay. Kailangan matutunan natin ang kahulugan niyan para maging bahagi talaga ng ating buhay Kristiyano. Amen? So sa sandali na ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang mga kasamaan. At ang napakagandang pangako, sila ay aking diringgin, patatawarin, at ibabalik ko sa kanilang bayan ang kasaganaan at ang katiwasayan. So, ang 2 Chronicles 7:14, mga kapatid, ay hindi panalangin. Yan ay tugon ng Diyos sa panalangin ni Haring Solomon. So, answered prayer si Haring Solomon. Kilala niyo ba si Haring Solomon? Si Haring Solomon, wala naman siguro hindi nakakakilala sa kanya. Kasi yan yung pinakamakapangyarihan at pinakamatalinong hari. Si Haring Solomon ay anak ni Haring David. Kaya ko lang binanggit, konting history, si Haring David ang nangarap na magtayo ng templo para kay Lord. Kasi nagkaroon siya sa kanyang puso, naramdaman niya na siya ay naninirahan sa napakaganda at malaking palasyo, pero ang Ark of the Covenant, yung presensya ni Lord, ay nasa tolda lamang, nakatira lamang sa mga tent. Kaya nagkaroon siya ng heart desire na maipagtayo niya ng templo ang Diyos. At inapprove naman ng propeta
ang sabi sa kanya ng propeta, humayo ka sapagkat sumasa iyo si Yahweh. Kaya lamang kinagabihan, kinausap ng Diyos yung propeta at ipinasabi kay Haring David na, hindi ikaw ang magtatayo ng aking templo sapagkat marumi ang iyong mga kamay. Kasi si Haring David ay isang mandirigma at maraming buhay ang nabuwis sa pamamagitan ng kanyang mga kamay. Maraming dugo ang dumanak. Natatandaan niyo pa ba yung 1 Samuel 29 verse 5? Na ang sabi ng mga awit ay, si Saul ang napatay ay libo-libo. Pero si David, ang pinatay ay 10,000 libo. Yun ang naging dahilan kung bakit lalong nainggit si Saul kay Haring David. So, hindi siya ang pinayagan, kundi ang sabi ng Diyos, isa sa mga anak mo ang magtatayo ng aking templo. So, ganun pinapangalagaan ng Diyos ang kabanalan ng kanyang templo. At si Haring Solomon nga ang napili. At ayon sa ganap na kalooban ng Diyos, patulong rin naman ni Haring David at ng mga opisyal ng palasyo at ng buong bayan, natayo nga ang templo. Natayo ang templo. Ang templo para sa Diyos at ang palasyo para sa tao. So, kaya pagdating sa 2 Chronicles chapter 6, walang tigil sa pasasalamat si Haring Solomon. Kinikilala niya na kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos, wala siyang kakayahan na maitayo ang templo. Kung sa sarili lamang niya kakayahan, walang sapat, hindi sasapat ang anumang probisyon. Pero dahil sa tulong ng Diyos, natayo ang templo. Kaya punong-puno ng pasasalamat ang kanyang panalangin. At hindi lamang siya nanalangin para sa kanyang sarili, kundi idinulog niya sa Diyos ang buong bayang Israel. Masarap na yung alam mo ba na merong namamagitan sa'yo? Marami tayong sablay, pero masarap na maunawaan na merong tayong mga pinuno na nananalangin para sa atin. Si Moises, nung magkasala ang bayang Israel, gumawa ng guyang ginto, napakalaking kasalanan nun. Parang mahirap ng patawarin. Pero alam nyo, nung mamagitan si Moises, sabi ni Moises, kung hindi nyo rin lang patatawarin ang bayang ito na Israel, mabuti pa, burahin nyo na rin yung aking pangalan sa aklat nyo ng buhay. Grabe naman yun, ano? So, sabi ni Moises, mabuti pang mawalay na ako, parang kay Pablo rin, di ba? Mabuti pang mawalay na ako kay Kristo, kaysa mapahamak ang inyong bayan. Sa panahon natin, sa New Testament, sa Hebrews 7:25, meron tayong isang tagapamagitan, yung ating high priest, si Jesus Christ. So, maganda katotohanan yun, na tinitiyak ng Biblia na ang lahat ng lalapit sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus ay maliligtas at kayang-kaya niyang tulungan. Sapagkat si Jesus ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanyang bayan, para sa atin, para sa bawat isa sa atin. So, ang ganda katotohanan nun, mga kapatid. So, ipinanalangin ni Haring Solomon ang kanyang bayan na kung sakalit dumanas ng mga kalamidad o anumang mga sakuna, mga catastrophes, mga kapahamakan na bunga ng kasalanan, at sila ay magbalik loob, magsisi at dumalangin, ang sabi ni Haring Solomon, dinggin mo ang kanilang dalangin na gagawin sa templong ito. Amen? So kinikilala ni Haring Solomon na talagang meron dumadating na mga kapahamakan sa bayan ng Israel at ganun din sa atin. At yun ay kinikilala niya na yun ay bunga ng kasalanan. Na ang mga tao dahil likas na mahina, na ang mga tao ay likas na marupok, nagkakasala
at yung kanilang mga kasalanan ang nagdadala sa kanila upang sila ay dumanas ng katakot-takot na kapahamakan. Tatandaan natin, ang katwiran ay nagpapadakila sa bayan. Totoo yan. Si Haring Solomon din naman ang nagsabi niyan. Ang katwiran ay nagpapadakila sa bayan. Pero ang kasalanan, dadalin ang bayan sa kahihiyan, kapahamakan, kamatayan, kasawian, lahat. Mga kapatid, tatandaan natin, yung panahon nila noon, wala namang kaibahan sa panahon natin ngayon. Ang daigdig na ginagalawan natin ngayon, kahit tayo nga nasa New Testament period, marumi rin. Laganap ang mga bisyo, lahat ng drugs, ganyan, malala. Ang krimen, ang kabuhayan, parang napakahirap. Pataas ng pataas ang inflation. Lahat, ultimong mga pangangailangan pang araw-araw, lahat mahal. Amen? Ang dollar, pababa ng pababa. Lahat yan ay bunga ng pagkakasala ng tao. Ayon kay Haring Solomon. Pating mga natural calamities, mga bagyo, lindol, pagputok ng bulkan, ano pa ba, mga baha, mga landslide, lahat yan ay kinilala ni Haring Solomon na dahil sa kasalanan ng tao. Amen? Pero alam nyo ba kung ano ang pinakamalalang kasalanan ng mga tao? Noon, maging hanggang ngayon, lalo na ngayon. Alam nyo kung ano? Yung pagkalimot sa Diyos. Masyadong mababa ang pagtingin ng mga tao sa Diyos. Hindi magandang kalagayan yan. Bakit kakalimutan mo yung minsan nakakaligtaan natin kung saan nagmumula ang ating kalakasan? Karunungan, kalusugan. Hindi magandang buhay ang makalimot ka sa Diyos na source ng lahat ng kakayahan upang tayo ay makagawa ng mga mabubuting bagay. Amen? Ang Diyos ang lakas ko at tanggulan. Handang tulong sa lahat ng pangangailangan. Handang tulong kung mayroon mang kaguluhan. Amen? Kaso, minsan, isa-isang tabi lang si Lord. Kung kailan lang kailangan, saka lamang tatawag. Ang ibig ng Diyos, lagi siyang kasali sa lahat ng area ng ating buhay. Kaya nga itong year 2023, ibig niya na tayo higit na maging mapanalanginin. Amen? Kaya nga tayo mayroong mga topic na ganito. Para tayo matuto kung paano tatawag sa Diyos ng epektibo. Amen? The prayer of the righteous man is effectual. Mabisa. Kaya dapat lahat ng mananampalataya ay madala sa buhay ng pananalangin. Kapag isinasantabi mo ang Diyos, mahina ang pagtingin mo sa Kanya, aabot ka roon sa total rejection. Kasi ang mundo na ating ginagalawan mismo, ang marumi. Andyan lahat ng tukso. Andyan lahat ng mga nakaakit na bagay para ilayo ka sa Diyos. Pero ang Diyos walang tigil ng kakukumbinsi. Patuloy kang biyayaya. Pinapaalam sa atin na ang trono ng kanyang biyaya ay bukas na bukas. Anytime pwede tayong dumulog. Amen? Huwag kang paakit sa mga materialism o sobrang pagmamahal sa pleasure ng sanlibutang ating ginagalawan. Sa panahon natin, sobra rin ang karunungan. Ang lahat ng iyan naakiting ka palayo sa Diyos. Tatandaan mo ang 2 Peter 2:20 ay nagpahayag na ang lahat ng nakipag-isa kay Kristo ay nakalaya na sa masasamang takbo ng sanlibutan. Ano tayo dyan? Laya na tayo dyan. Pero kung tayo ay muling maaakit ng dati nating masamang buhay at lubusang rahuyo sa mga ganyang bagay, yun raw ating magiging kalagayan ay masahol pa
sa dati. Grabe naman. Nakuha niyo ba? So, yun ang babala ng Biblia na kailangan bigyan natin ng pansin. Ano ba ang gamot? Ano ba ang gamot para sa kasalanan na ating kinalalagyan na nagdudulot sa atin ng kapahamakan? Kailangan ba natin magkaroon ng... May sakit talaga kasi ang bayan, mga kapatid. Kailangan ba natin magkaroon ng panibagong eleksyon? Panibagong set ng mga mamumuno? O kaya naman kaya bang gawa ng national, ano ba yung NDRR? National Disaster Risk Reduction Committee? Kaya bang gawa niyan? O kaya naman magagawan ba ng paraan yan, yung sakit ng bayan sa pamamagitan ng pagre-resign ng mga colonel, mga general? Mga kapatid, hindi yan ang solusyon. Ang kailangan, kung ang bayang ito, sa sandali na ang bayang ito, ay magsisi at magpakumbaba, kailangan ng revival ng church. Kung naaalala nyo yung bago nating acclamation na nabuo sa ating covenant meeting nung nakaraan, let's go forth, go forward. Let's grow, let's go, let's grow, and let's grow. Grow and glow. Sama-sama tayo noon. Kailangan revival, wala na ang problema sa mga hindi mananampalataya. Kung ang bayang ito na aking pinili, tayo ang hinahanapan ni Lord ng bunga. Amen? Minsan, alam nyo, napakahalaga ng pagbabalik loob sa Diyos. Minsan sa Luke 13, lumapit sa Panginoong Yesus ang ilang mga Hudyo at ibinabalita sa Kanya, binabalita sa Panginoong Yesus kung paanong ipinapatay ni Pilato yung mga mananampalataya sa Galilea, naghahandog sa Diyos, pero ipinapatay ni Pilato. Mabigat na kalagayan yun. Hindi magandang balita yun. Pero alam nyo, sagot ng Panginoong Yesus, sa tingin ba ninyo, higit silang makasalanan kesa sa mga hindi pinapatay ni Pilato? Sabi ng Panginoong Yesus, sinasabi ko sa inyo, maliban kayo ay magsisi at magbalik loob sa Diyos, mapapahamak din kayong katulad nila. Pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Tapos idinagdag ng Panginoong Yesus, natatandaan nyo ba yung nabagsakan ng tore sa Siloam? Nabagsakan ng tore. Sa tingin nyo ba mas makasalanan sila kaya sila ay nabagsakan ng tore? Sinasabi ko sa inyo, sabing muli ng Panginoon, kung maliban na kayo ay magsisi at magbalik loob sa Diyos, mapapahamak din kayong katulad nila. So pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. Tignan nyo ito. Bago tayo nakarating sa 2 Chronicle 7:14, nagdaan ng 2 Chronicle 7:13. Na ang sabi ng Diyos, maaari kong ipinid ang langit para hindi bumuhos ang ulan. Pwede rin ako magpadala ng balang para salantain ang inyong mga lupain. Pwede ako magpadala ng salot sa bayang ito na makasalanan. Pero mga kapatid, pwede. Pero hindi ginagawa ng Diyos yan. Ang tawag dyan ay awa. Kaya sa ating mga pananalangin, wag nyo kalilimutan na hihingi ng awa. Tanging sa awa at grasya mo lamang na kami ay nabubuhay ng masaya, buhay na pinagpala ng Diyos. Amen? So, tatandaan ninyo na tayo ay nabubuhay sa bukas na langit. Bukas na bukas ang langit para sa bawat isa sa atin. Ang Diyos, sa awa sa atin ng Diyos, hindi niya ipinararating ang anumang kapahamakan sa atin. Pagkasala ka man ng magkasala, ang Diyos, mananatiling Diyos. Nasa sa iyo kasi ang choice . Pwede kang manatili, maging maligaya ka sa iyong kasalanan, pero tatandaan mo, merong another choice. Pwede ka namang lumagi sa piling ni Lord na kung saan
iingatan ka niya. Ibibigay ang lahat ng pinakamagagandang bagay para sa'yo. Pwedeng-pwede. Pwede kong isara ang langit. Sabi ng Diyos, para hindi umulan. Ang ulan sa Biblia ay nagsisimbolo ng pagpapala. Kaya nga sabi ng aklat ni Tekaraya yata yan, no worship, no rain. Ibig sabihin, kung hindi matutong sumamba ang tao, walang ulan. Kung walang ulan, walang blessing. So pwede, sabi ng Diyos, pwede kong isara ang langit para hindi umulan. Ang ipinapakita lamang dyan, mga kapatid, nasa Diyos ang lahat ng kapangyarihan. Kaya lamang tayo patuloy na tumatanggap ng lahat ng bagay na ating pangangailangan kasi tayo ay nabubuhay sa bukas na langit. Tuloy-tuloy ang grasya sa iyo at sa akin. Kaya wala tayong tigil na kapagpasalamat. Wag mong kalilimutan yan na makapangyarihan ng ating Diyos. Ano mang iyong pangangailangan, kayang-kaya niya ipagkaloob. Tatandaan mo, hindi lamang kaya ni Lord na isara ang langit. Kung maalala mo, sa panahon ni Noah, hindi niya isinara ang langit, kundi binuksan niya ng todo. Kaya ang ulan, todo ang ulan. Tapos pinabukal niya ang lupa. Bumubukal sa lupa at umuulan. Kaya ang nangyari, bumaha ng todo sa sanlibutan. Nangalunod ang mga tao dahil sa kasalanan. So, ibig sabihin, lahat ng bagay, lahat na ikapipirwisyo ng tao, lahat na ikapapahamak ng tao, pwede niyang gawin, pero hindi niya ginagawa yan. Pwede niya isara ang langit para hindi tayo tumanggap ng anumang blessing. Pwede siyang magpadala ng mga balang para salantain ang lahat ng ating kabuhayan. Ewan ko kung nakakita na kayo ng balang. Ang balang, sa Tagalog niyan, lukton eh. Pagkayan lumusob, kahit nagaano kasagana, kahit nagaano kalawak ang taniman, ubos yan pagka dinaanan ng balang. Ganon. Kayang gawin ni Lord yun. Pero hindi niya ginagawa yun dahil sa pagmamahal at awa niya sa bawat isa sa atin. Amen? At pwede niyang gawin. Pwede siyang, ngayon, wala naman, nasa lungsod tayo ngayon. Wala naman balang dito. Pero pwede mo ihalin tulad ang balang sa mga masasamang tao. Na walang nais gawin kundi mamirwisyo, pagsamantala sa kabaitan ng kapwa, mga masasamang opisyal ng gobyerno, mga masasamang tao sa paligid, sa kalye, pwede mga matatalino na ginagamit ang kanilang karunungan sa scam. Pwede ako magpadala ng balang. Pwede ako magpadala ng mga taong sasalanta sa inyong kabuhayan. At pwede rin ako magpadala ng salot. Alam niyo ba ang salot? Nakakala niyo ang salot ay sa Old Testament lang, sa Egypt lang. Eto nga, kadadanas lang natin ng COVID-19 eh. Sino may padala niyan? Palibang ang Diyos ang magpadala niyan, wala kakayahan ng kaaway na magpadala niyan. Ang Diyos ang may padala niyan. At yan ay lahat ay may layon, lalo na sa mga mananampalataya. Kasi tayo ay anak ng Diyos. Walang anumang bagay na magaganap sa iyong buhay na hindi ang Diyos ang may pakana. Nakuha niyo po ba? Kaya wala tayo ibang gagawin kundi magsisi, magbalik loob. Amen? Kaso, alam niyo ba hinanakit ng puso ng Diyos? Sabi nga ng Diyos sa Isaiah 50 verse 2, bakit nang ako ay lumapit, wala man lang kumilos sa aking bayan. Nang ako ay tumawag, wala man lang tumugon. Bakit? Wala ba akong kakayahan? Wala ba akong kapangyarihan sila ay tulungan? Mga kapatid, paramdaman nyo nawa kung gaano yung hinanakit ng Diyos sa kanyang puso na tayo ay pananalangin lang, hindi mo pa ginagawa. Itong year 2023, magita yung higit na palatawag sa Diyos, mga kapatid. Amen? At sabi, kung ang bayang ito, kasi ikaw ay kabilang sa bayan ng Diyos. Dati, ikaw ay estranghero. Hindi ka kabilang sa mga pangako ng Diyos. Bayan lang ng Israel. Pero kay Kristo, kay Israelita ka, kay Hudyo, kay Grego,
Lahat ng nakipag-isa kay Kristo, inaari niyang kababayan ng mga hinirang, kapamilya. Kaya ikaw ang tinatawagan. Kung ang bayang ito na aking pinili at hinirang ay magbabalik loob, magsisi, tayo ang tinatawagan ni Lord. Hindi ibang tao, mga kapatid. Tayo yung mga natutong tayo yung tinuruan ng Diyos na magmahal sa Kanya. Tayo yung mga pinili. Inari ng Diyos na Kanya. Kaya walang ibang inaasahan ang Diyos sa atin, kundi tawang paglapit sa Kanya. Ibig na ibig ni Lord na lagi tayo nakikipag-ibigan sa Kanya. Amen? Kung pwedeng danasin ng mga tao ang mga kapighatian, mga kapahamakan. Pero ang sabi ng 2 Chronicles 7:14, ngunit sa sandali na ikaw, ako, ang bayan niya, sa kanyang pinili at hinirang, ay magpapakumbaba. Mga kapatid, tayo ay mga Kristiyano. Hindi bagay sa isang Kristiyano, mga tagasunod ni Kristo, ang mapagmalaki. Ligaw ang isang buhay na mapagmalaki, mapagmagaling, o kaya ay nagsasarili. Tayo'y nilikha ni Lord para sa Kanya. Umasa at magtiwala ay sa Kanya lamang. Amen? Kung ang bayang ito na aking pinili ay magpapakumbaba, mga kapatid, ang modelo natin sa pagpapakumbaba ay ang Panginoong Hesus mismo. Ang sabi ng Panginoong Hesus, matuto kayo sa akin, sapagkat ako ay maamo at mababa ang loob. Hindi maganda kalagayan ng mapagmataas. Ayaw ni Lord niyan. Galit ang Diyos sa mga mapuri sa sarili. Ang kinalulugdan ng Diyos ay ang mga tumatanggap na hindi siya makagagawa kung hindi kasali ang Diyos. Mapagpakumbaba, mga kapatid. Amen? Yan ang kanya sinasamahan. Nagsisisi at mapagpakumbaba. Doon sa mga ganun tao, ibinabalik ng Diyos ang kanilang tiwala at pag-asa. Kaya hindi ka magtataka kung bakit ano man ang nararanasan natin, ay punong-puno pa rin ng pag-asa. Ang sabi ng Jeremiah 33:3, kung tatawag kayo sa akin, kayo ay aking diringgin, at ipapahayag ko sa inyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi nyo pa nauunawaan. Maraming ginagawa ang pananalangin sa isang tao. Kaya tayo inaatasan ng Biblia na magpakumbaba para sa ating pananalangin, tayo ay malayang-malaya. Magkaroon tayo ng katiyakan na tayo dinirinig ng ating Diyos. Na ang ating bawat sasabihin, ang bawat ating ihilingin, ay makakaabot sa Kanya. Amen? Mapagpakumbabang pananalangin. Amen? Hindi ka lalapit sa Diyos na ang dala-dala mo ay mga accomplishment mo, yung iyong mga nagawa, mga achievement, yung iyong mga tagumpay. Alam ni Lord lahat yan. At siya ang nagkaloob niya kung bakit mo nararanasan yan. Natatandaan niyo ba yung Pariseo na lumapit sa Diyos? Na ang sabi ako'y lumalapit sa iyo, O Diyos. At salamat dahil ako'y hindi katulad ng iba na mamamatay tao, mangangalon niya, magnanakaw. Ako'y 2 beses nag-aayuno. Ako po'y nag-iikapo. Lahat ng kanyang ginagawa. Pero samantalang yung publikano, nandun lang sa isang sulok, dinadagukan nyo isang kanyang dibdib. Kahabagan po ninyo ako na isang makasalanan. Yun ang paglapit sa Diyos. Kung ang bayang ito na aking pinili ay magpapakumbaba, mananalangin. Nawa, wala maging hadlang sa ating mga pananalangin. At subukan mo, gawin mo. Tagalan mo ang pakikipag-usap sa Diyos itong year 2023. Maraming pangangailangan ng tao. Kung wala kang nararamdamang pangangailangan ngayon, still manalangin ka pa rin. Pray without ceasing. Huwag kang magsasawa sa pananalangin at huwag kang titigil.
Lahat ng oras, kapangyarihan niyan upang tayo laging malakas. Kung dumating man ang pagsubok ng buhay, kapag kay mapanalanginin, na kayo man tatakbuhan kundi Diyos. Kasi yun, doon ka nasanay. Nakuha niyo po ba? Wag mong kasawaan ang pananalangin. Yan ay pakikipag-ibigan natin sa Diyos. Ngayong year 2023, higit kang maging palalapit sa Diyos. Palahingi. Palahanap. Amen? Tagalan mo. Gawin mong kakwentuhan ng Diyos na ang lahat ng bagay sa Kanya mo hihingin. Gustong-gusto ni Lord yun. Yun ay pagpapakumbaba na alam mo na sa sarili mo, hindi mo maipoproduce ang mga bagay na binibigay sa iyo ng Diyos. Amen? Pagka may problema, siya ang gawin mong takbuhan. Kung ano man ang laman ng iyong dibdib, sa Kanya ka magsusumbong. Kung ang bayang ito na aking pinili, tayo yun, ay magpapakumbaba at mananalangin at hahanapin ang Diyos palagian. Pagka sinabing hahanapin ang Diyos, ibig sabihin, hihingin mo yung Kanyang guidance and direction. Bigaw tayo. Maraming tinig sa sanlibutan. At lahat, ang sabi ni San Pablo ay, lahat ay makabuluhan. Kaya masanay tayo na kapag ka lagi mo kausap ang Diyos, masasanay ka sa kung ano ang Kanyang mga sinasabi. Hindi ka mapapariwara. Hindi ka maliligaw. Tandaan mo, ang Diyos mismo ang nagsabi na siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga maaalab na humahanap sa Kanya. Kung ang bayang ito na aking pinili ay magpapakumbaba, mananalangin, at ang laging hanap ay ang Diyos. Grabe, hindi mo malilimitahan ang kilos ng Diyos sa isang tao na ang Diyos lagi ang hanap. Mga kapatid, ito, bagamat ito ay sinasabi nung araw sa bayang Israel, ang kinin mo to bilang gabay, patnubay sa iyong personal na buhay, sa iyong ugnayang kay Kristo. Amen? Kung ang bayang ito na aking pinili ay magpapakumbaba, hindi pwedeng mapagmataas. Laging mapanalanginin, hahanapin lagi ay ang Diyos. Hindi aasa sa tao. Mas pabuting tayo umasa sa Diyos kaysa tayo umasa kahit sa sino mang pinuno, sino mang may pera. Hindi yan. Kailangan sa Diyos ang lapit at tatalikod sa kanilang mga kasalanan. Siguro, dyan sa mga apat na direksyon ni Lord na yan, mas mahirap ang ikaapat, yung pagtalikod sa kasalanan. Kasi kahit Kristiyano ka na, andun pa rin ang patuloy ka parang iniinganyo ng kasalanan. Tandaan mo, napakalapit ng kasalanan sa tao ngayon. Kaya kapag hindi ka magiging mapagbantay, sa Facebook lang, lagi ko nga nababanggit, grabe, ingat kayo sa pagbabasa ng mga posting sa Facebook. Dahan-dahan tayong inilalayo sa Diyos niyan. Kaya salamat sa makabagong tekniko. Pero pagka hindi mo nabantayan ang iyong sarili, lahat ng kalaswaan nandyan. Amen? Ako, hindi ko na pinahirapan ang sarili ko sa paglaban sa kasalanan. Hindi mo malalayuan ang kasamaan. Ang sabi ng isang talata ng Biblia, para ka raw makaiwas sa kasamaan ng sanlibutan, umalis ka sa sanlibutan. Nandito pa tayo, mga buhay tayo. Kaya ang tinatandaan ko na lang, mga kapatid, yung sinabi ng Panginoong Yesus na, remain in me, dwell in me, manatili kayo sa akin, hiwalay kay Kristo, talu-talunan tayo ng sanlibutan. Pero kapag kayo nakadikit kay Kristo, hayaan mo siya ang magpatuloy, yung mabuting gawa na sinimulan niya sa akin at sa iyo, hayaan mong ipagpatuloy niya. Hindi gumagawa ang Diyos ng hindi tapos. Amen? Ako, yung mga masasamang bagay sa aking buhay nung araw, na dati aking ipinagmamalaki,
Nung matuto ako ng word, nagkaroon ako ng desire na talikdan. Pero hindi ko na kaya. Pero nung ako ay magpasya na maging maligaya sa Diyos, maging hanapin ang kasiyahan at kaligayahan ay kay Kristo. Hindi ko na namalaya kung paano nawala lahat ng kasamaan. Lahat ng kasamaan, lahat ng bisyo, nawala sa buhay ko. Kaya mula noon, hanggang ngayon, nakaasa pa rin ako ay sa pagsama ng Diyos sa aking buhay. Yung mabuting bagay na sinimulan niya sa akin, siya pa rin ang magpapatuloy. Amen? Kung ang bayang ito na aking pinili ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ako, at mananatili kay Kristo, patatalikdan niya yung kanyang mga kasalanan. At ang pangako ng Diyos, sila ay aking diringgin. Bukas na bukas ang tainga ni Lord para sa isang mapagpakumbaba na tumatawag sa Kanya. Sila ay aking diringgin at patatawarin. Ang pagpapatawad ng Diyos, aalisin Kanya doon sa sin cycle. Nung araw, tayo ay nagkukumpisal din naman, nagkukommunion, lahat ng mga gawaing panrelihiyon ginagampanan rin natin nung araw. Pero hindi tayo makaalis sa sin cycle. Ibang-iba, mga kapatid. Ibang-iba ang pagpapatawad ng Diyos. Sila ay aking diringgin, patatawarin. Aalisin Kanya. Ang pagpapatawad ng Diyos ay totoong-totoo na mayroong kapangyarihan. Amen? Ang sabi ng Romans 8:1, now therefore, no more condemnation to those who are in Christ. Nakuha niyo po ba? Hindi na tayo katulad nung dati na yung ikinumpisal mo ngayon. Yung pa rin na ikukumpisal mo sa next week. Nawala na tayo sa sin cycle, mga kapatid. Malayang-malaya ang ating buhay. Ang pinalaya ni Kristo, tunay ngang malaya na. Huwag na kayong paaliping muli sa kasalanan, mga kapatid. Amen? So, wala tayo ibang gagawin kundi repent. Return to God. Let's go forth. Let's go. Let's grow. And let's glow. Ito yung year 2023. Napakaganda ng acclamation na yon, mga kapatid. Dinideklara mo yung faith mo. Amen? Eh ngayon, paano kung ayaw magbalik loob ng tao? Meron pa naman mga tao, kahit mananampalataya, talagang likas ang katigasan ng ulo. Pero tatandaan mo, ang epidemic ay nakamamatay. Very fatal yan. Mamamatay ang sino mang nasa ganyang kalagayan. Amen? Kaya, ang sabi ng Hosea 6 verse 1, bago tayo magtapos, Hosea 6 verse 1, hali kayo, lumapit tayo kay Yahweh. Siya na nanugat ay siya rin ang gagamot. Siya na nananakit ay siya rin ang magpapagaling. Kaya lapit tayo kay Lord. Amen? Mga kapatid, ang sarap niyang buhay na yan. Pagka nakagawian mo na lapit ng lapit kay Lord, wala ka na ibang magiging kaligayahan kundi sa presence niya. Mga kapatid, at yan naman talaga nais nating lahat. Purihin ang Panginoon. Kung ang bayang ito na aking pinili ay magpapakumbaba, mananalangin, hahanapin ako, at lalayo sa kanilang mga kasamaan. Sila'y aking diringgin, patatawarin, at ibabalik ko sa kanilang bayan, sa atin, sa iyo, sa akin, ibabalik ko sa iyo ang kasaganaan at ang katiwasayan na sa ngayon ay atin namang nararanasan na. Purihin ang Panginoon. In Jesus' name, Amen. Lord, thank you po. Ang bait mo po sa amin. Salamat po, O Lord, kahit po mga talata sa Old Testament, talagang pakinabang para sa iyong mga anak. Lahat ng nasulat noon, O Lord, ay pinagkaloob mo sa amin para kami ay matuto. Nawa po, Lord, mapahalagahan namin ng todo ang bawat salita mo. Tangi sa kapangyarihan ng iyong Espiritu na kami ay matuto, aming Ama. Purihin ka at dakilain. In Jesus' name,
Amen and amen. Hallelujah. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.